I am going to share to you about standing on God's Word. Standing on God's Word. Kinahanglan magbaro kita diha sa pulong sa Dios. We stand on the Word of God. Every day in our life, the Word of God is important for us. I remember the words of Jesus Christ, our Lord, when He said in John chapter 6, He said, "It is the Spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life." You see, why is the church still standing? Ngano ang simbahan hangtod karon nagbaro? In spite of all the trials, the testings, and everything that happened. Why is the church still standing? There is only one reason why, and that is because of the Word of God. It is the Word of God that keeps us standing to where we are today. Ang pulong sa Dios mo ay hinungdan ng rason nganong gabarog patahangtod karon. Nganong ni patahangtod karon. Nganong buhil patahangtod karon. Nganong nangalagad pata sa Ginoo hangtod karon. Nganong nagserbisyo pata sa Ginoo hangtod karon. Nganong kasimba patahangtod karon. It is because of the Word of God. The Word of God is the very foundation of our life. The Bible is the very foundation of our Christian life. So let's read the next line, please. Okay. God's Word is our strong foundation. So if you're going to look at your foundation of life, you know foundation is important, right? Ang foundation sa isa ka tao, importante na tungod kay sama sa isa ka balay, ang balay mahimong matukod lang o ang iyang kalikon madeterminar lang pinaagi sa iyang foundation. We are here standing in this building right now, but you cannot see its foundation, right? But all we know that there is a foundation of this building. Right? Di ba na foundation kini mga building? One day, when we are in Elena Tower, mutana si Tatay Bioy, Pastor, unsa man yung poste diri dako man kayo? Gutay mo na connected na sa foundation, muna ang pundasyon. Muna ang haligi sa pundasyon, kung sa dako ano, karon pa ko kitag building nga ni kadakong foundation. Karon pa ko kitag building nga ni kadakong poste. Nga naman, kay kung unsa kadako ang imong poste, o unsa kadako ang imong pundasyon, o pud kataas o kadako ang imong building. Now here in Iligan City, we are not very much particular about, the height of buildings because the tallest that we have is only about 7-story building. But if you go to Manila, if you go to Cebu, like for example, in Cebu, one time I attended the Philippine Councilors League dito sa Radisson Blu. Kasi Radisson Blu is tapat na yun kayo sa SM. O Radisson Blu, ito kami dito sa 23rd floor. Ito ako sa 23rd floor stay. Pero di lang kayo na, ito apay up to 30th floor. Ang mga building, imagine that high, that tall building. O kung naa ka dito sa taas, na makita mo overlooking and everything, magkatingalag how this building stands. Well, of course, because of its foundation. Ang iyang pundasyon mo inungdan nganong gatindog ka ng mga building. Ug salamat sa Ginoo, nganong gatindog ka hangtod karon taliwala sa mga problema nga imong nasinatihan, taliwala sa mga pagsulay nga imong nasinatihan tungod kay barug ka sa pundasyon nga maupulong sa Dios. Amen. Hallelujah. In Matthew chapter 7, 24-27 says, "Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them,
I will liken him to a wise man who built his house on a rock. Now, I want you to notice here. The Word of God said, whoever hears these sayings of mine. Now, did you hear the Word of God today? Amen. Did you hear the Word of God today? Amen. There are so many people who listens but they don't hear. Usahay, di ba? Mag-istorya na, kaya-istorya niya. Ang imong una-una na ito sa lain niya. Sige na kag-text niya. Sige sa istorya niya mo, sige kag-text. Pagkamay, ha? Sa ganito kong sulti? May una yung tawa. Ganina ako sige sulti. Wala kayo ka namin, no? Ay, kadyo lang, sorry kayo. Nabisi ko. You see, a lot of people are like that. We are too busy about so many things, but we did not focus ourselves in listening to the Word of God. You did not focus yourself in listening to God's Word. That's why Jesus said, whoever hears these sayings of mine. In other words, not all people have heard what God is saying. Dili na mga tao nakadungog sa gisulti sa Ginoo. Now, probably after 30 minutes from now, we are going to end the service. You will go back outside, and tomorrow, probably we will see each other tomorrow, and I'm going to ask you the question, Brad, did you go to church yesterday? You said, yes, Pastor, I went to church yesterday. Okay. Yan today kasi ba, dito ko, Pastor. Kasi ganito akong giwali. Diyan lang, Pastor, limot mo muna. You see, in the matter of 24 hours, you can be able to forget the sermon. Right? So in other words, you only hear the message, but you did not do something about the message. So muna ang problema mga igsoon, ginagan ng mga tao na minaw sa pulong sa Ginoo, pero walang ibuhat sa pulong sa Diyos. But the Word of God said, and thus them. Nagbuhat ni ini. Naminaw sa pulong sa Ginoo, ilang gibuhat ang gisulti ni ini. When we do apply the Word of God in our lives, then we will become like a wise man. That's what it says. You and I will become wise because we did not only hear the Word. Naman kayo mga tao, kinumdum ka gisulti sa atong mga maestra sa una. Kung saan ka, imo namang ipatimpas sa pikas dunggan ang gisulti. Diba? Sa tanaw na ito, dunggan na may buslog na ni Pagons pikas. Pero in reality, tagan sa mga tao na ilang ipatimpas ang mga pulong na ilang nadungog. Wala nilang gibutang sa ilang huna o sa ilang kasing-kasing. Now, we need to understand, brothers and sisters, that it is not only hearing that is important, but it's also doing or applying the Word of God. That is important. So the question is, do we apply the Word of God? Do you apply it in your life? Hello? Amen. We need to not only listen to the Word, but we need to do it. Because when we start doing the Word of God, the Bible said, we will be like the wise man who built his house on the rock. Now what will happen is we are on the rock. If we are built on the rock. Next slide. And the rain descended, the floods came, the winds blew, and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on a rock. Mamungkas bato, nabutang mamungkas bato, bisag asa o unsa ka kusog ang bagyo ang hangin, muwabot tungod kay naa sa bato, di yung ka matao. You remain strong in your life. Now, in your own personal experience, when you have a problem, dali ka ba dahil ka mapukan? Dali ka ba dahil ka matumba kung may problema ang imong ginabuhi? O magpadayon ka sa pagbarong taliwala sa problema? And you will count it all joy, malipayon yapon ka bisag na ay problema. Tungod ikabalo ka nga kaya nimo, mahimo nimo, tungod kay naa ka nagbarok sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen! Come on, let's give God a big clap of praise for that. Because you are standing on the Word of God. You are a wise person. Now,
if the rain descends or the floods came. There is always be a time when rain comes and flood comes. Karon ako mo gibaw nga sa Pilipinas nahimo ng normal sa atoa karon ang bagyo. Pagsugod pa lang sa September, pag-ber pa lang wala na, grabe na. Daghanay sulagi ning berno kay magahubog. Daghanay kay mga bagyo mosulod sa ato nga makahubog sa kinabuhi sa tao. Nahubog tungod sa problema. Brothers and sisters, kita kabalutan na ay bagyo mga bot. Sa Pilipinas, kabalutan, regular yun ang bagyo na mga bot. Gani, ang pag-asa nagsulting na mas grabe pagadaghan ang mga bagyo, napay mas kusog tingali ni Yolanda. Na pwede mo abot sa Pilipinas. Ang iligan sa una, never ta nakasulay ng magbagyo. Hinambog pataka, bagyo? Pami kailangan. Ang kailangan ng bagyo, katulong tuwas Bagyo City o kanarang mas Bagyo Well. Huwag may kailangan ng bagyo. Kamu diyas, Visayas. Kamu bagyonon kayo mo. Karoon din na! Kita mismo pag-ingot, naay bagyo. Asa pa ingot? Mindanao. Uy, tabangin eh. Saan mo naman eh? Tungkol sa naitabo nato sa Sindong, wala na, di natagupyan sa karoon. Nagyan na tag Sindong, nagyan na tag Pablo, napatong isa si Yolanda. Yolanda. ha? Pablo. Kung napabay lain? Ha? Kalimot mo? Sige, bahala mo, anong lalis niya? May so, imagine, kiling tanang putang sa uno, wangit, di may hitabo niya, karoon na hitabo na sa ato. Wala problema itong uban, kaya yung uban, nakatulog naman sa ilang mga balay, wakay bala pagmatan, ha? Nani bagyo? Ha? Nangamatay? Okay naman itong puyo sa higher ground. Pero kami yung tao na tungtungura nga, tagahawak ang tubig sa mua. Magkaingon mi, Ginoo. Ayaw yung tao nagpalapas sa ato sa balay. Kung saan lang kayo may tapo sa mga balay, wala naging mabili. May son, nakusay mga abot ng anang kalabidad sa kinabuhis tao. But it is how you manage yourself. Do you put God's word in your heart? Did you put the word of God in your life? When that calamity hits, when that pressure comes, when that typhoon arrives in your life, naabas sa iyong kasing-kasing ang pulong sa Diyos. Muna importante mga igsoon, kinahanglan naa sa itong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo mo itong pundasyon sa atong kinabuhi. Amen? Bagyuhon man ang iyong pamilya, bagyuhon man ang ubang mga butang sa kinabuhi, dili ka matarong tungkol kaya naa ka sa pundasyon sa pulong sa Diyos. Amen? Amen. Next slide, please. I want you to read. Ready, start. But everyone who hears the saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Usay kisulti? But everyone who hears the sayings of mine and does not do them, so kanina yung pulong niya, wala nilang buhata ang gisulti sa pulong sa Diyos. Usay kita mo, may sama sila sa usa ka buang-buang na tao. They will be like a foolish man who built his house on a sand. Now what will happen to a house that has not have a strong foundation? Inigabot sa bagyo, inigabot sa ulan, bang! Hulpak, wapo ta kayo, nindot ta. Kung saan makagod mga butang sa pundasyon sa pulong sa Diyos. Wala ang good. Wala man mapundar ang iyahang kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Wala man maistablisar ang pulong sa Diyos.
So, hulpa. Salamat sa Ginoo, gituluan ta sa Ginoo sa iyang prinsipyo. Let us put God's word in our hearts. Let us apply the word of God in our life. Amen? Hallelujah. All of us, you know, that's why it is so important that we must put the word of God in our life. This is the foundation of our life. The word of God is your foundation. Walang kinahanglan na kanunay ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay mao ang pundasyon sa atong kinabuhi. Next slide, please. God's word endures forever. Kung na may mulahutay, may igsoon, may laing mulahutay, gawa sa pulong sa Diyos. Usahay kita, mas bugat sa atong atubangan ang kwarta kaysa Biblia. Para nato, importante gid karon na yung kwarta mo nang maghagol ta, trabaho ta, kay importante ang kwarta. Biblia, ayaw lang sa anan, arabitaw na niya. Ang hindi mo butang na sa altar. Kung saan mo gibuhat, akong giablihan. Napita, Psalms 91. Uy, mura anting-anting ang Bible sa imong balay. As nilang kailangan ng Bible na, kinimungitas ng kwarta, kinili ni kanunay. Ang Bible na kanunay. Naaba kanunay ang Biblia kung ano mo ibasa? Naaba kanunay ang Biblia kung ano mo kilaba? Wala. Sayang ang pulong sa Ginoo kay ihatag ka na to. Sayang ang gisulat sa mga katigulangan kung dili nato basahon ang gisulti. Now listen to what 1 Peter chapter 1 verse 24-25 says. Okay, I think nagsugod ito sa 23. Having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Now listen, you are not born again simply because you go to a born-again church. You are born again because of the word in your heart. Amen. Hello? Amen. That's why born again is not a religion. Born again is your experience with God. When you allow the word to come into your heart, you become a born-again person. You are born again because of the word in your heart. There is a seed na ay liso nga natanom sa imong kasing-kasing o katumaw nga liso nito mo to. Dili to manunuton nga liso, kung dili buhi nga liso sa imong ginabuhi. And you know, the word of God is like an incorruptible seed. Liso nga dili manunot. Once it is there, it will always remain there. There will always be that seed in your heart that makes you become a born-again person. Now, verse 24 and 25. Next slide, please. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away. But the word of the Lord endures forever. I want you to read verse 25 for me. Ready? Start. But the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. What is the word of God? The word of God endures forever. Amen. Iyon ang pulong sa Ginoo, ang tanan ko ng mga all flesh, tanang unod, murag sama ra sa unsa? Sama ra sa sakbot. Tanan ko ng mga unod, tanang mga tao, sama ra sa sakbot. Makita niyo mo sakbot, mamatay lang gihapon kini. All the glory of man as a flower of the grass. Unsa man ang glory sa tao? Ang glory sa tao karon unsa man? Ang iyang position, that's his glory. Ang iyang possessions, ang iyang mga kabtangan. This is my glory. Tanawa ninyo. Na ako'y sakyanan, na ako'y balay, na ako'y mansion, na ako'y daghang kayutaan. All of these things are my glory. Di ba ang tao sa nakakaanak, murag garbuso kay ka, di ba? Kabugiro kay ka. Pray mo si Lord, ang tanong butang na sa imo, murag sama na sa usa ka, bulak, gamanlaos mo. You see, your glory will fade away. Your position will fade away.
Your wealth will fade away, but the Word of God will always stay. Amen. Let the Word of God stay in your heart. Let the Word of God stay in your life. Amen. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Next slide. God's Word is our secret to success and prosperity. I want you to read Joshua 1:8. Ready, start. This book of the Lord Shall not depart from from your your mouth, mouth, but but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Now, how many of you wants to have good success? Amen! How many of you wants to have prosperity in life? Amen! We all need that. But let our glory not on wealth and riches, but in the Lord alone. Ikinahanglan nato nga kita mo prosper sa atong kinabuhi. Ikinahanglan nato nga kita mo succeed sa atong kinabuhi. What is the key to our success? What is the key to our success? Unsay pamaagi sa gisulti sa Ginoo, we must meditate the Word of God. We have to put it in our mind. You know what meditation is all about? Meditation is about, people like to cleanse their mind of everything. Kinahanglan, why sulod ang imong utok? Why sulod ang imong nahuna? So they are going to meditate. Wala kayo nahunaon, wala bisag unsa, tanan nga murag naa nga injection mo na imong i-repel nga puro lang kanunay peace or nothing in it. But God's way of meditation is different. Why? Because you put in the Word of God in your mind and in your heart. You put in the Word of God. You take it in you. You receive it. And you start applying it. When you meditate, your mind is actually working through the Word of God. Nga aron ang imong mga buhaton sa imong kinabuhi mainsakto, mas matama ang imong buhaton tungod kay naa kay guide sa imong life, which is God's Word. Amen? Amen. Now, unsa imong guide sa imong life kung wala kay pulong sa Dios? How will you prosper if there is no guidance from the Word? The Word of God should be your guiding principle. The Word of God should be part of your life. Kinahanglan appeal sa imong kinabuhi. Kung gusto ka mumusuwa sa imong kinabuhi, ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ka may mong successful sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ka nga manaa sa insakto ang imong kinabuhi, kinahanglan ka mamalandong sa pulong sa Ginoo. That is how we allow God's Word in our life. Number 4. Next slide, please. God's Word gives a clear direction in life. God's Word gives a clear direction in life. Why? According to Psalms 119, verse 105. I want you to read. Ready, start. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Okay, again. Read it aloud. Ready, start. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. What is the Word of God? It is a lamp to our feet. Now listen, during this time when it was written, during the time of King David, there is no such thing as incandescent bulb or LED light or fluorescent lamp. Wala pa na siya. Ang ila sa una is using an oil o kuan lang, kalayo lang. And that will be their lamp. Accordingly, that is the lamp to our feet. Why? Ang lampara magod, ang iyang kahayag, igora siya mo surround sa imuhang dapit, pero dili pa niya maabot ang tuwa sa layo. Alright? Unlike a flashlight, pwede maguna ang flashlight. Makita na nimo unahan. Pero kini siya, ang lamp, ang imo makita, ang imo lang surrounding area. Nga inilakaw nimo, dili ka makaagi o lapok, dili ka makaagi o dili ka
Siyog sa bangag ang imong tiil, gumikan kay naa kay lampara nga mo'y katanaw, mo'y gagayad sa imong agianan. Thy word, according to the word of God, thy word is a lamp to my feet. Aron di ka mahulog, di ka mabulasot na ang pulong sa Dios na may lampara sa imong tiil. Amen. And the light to your path. You see, ang kahayag sa Ginoo mo'y imong giya sa imong dalan nga gilaktan. Right? Now you may not see, di mo makita ang tuwa sa unahan, but rest assured, as long as you have that light you're carrying with, kabalog yung ka ang imong future, maayo ang imong future tungod kay naa ka gadala sa kahayag sa imong kinabuhi nga mapulong sa Dios. Amen. You're carrying the light. That light will lead you in the right path. Kung may kahayag, what will happen to us? Like for example, kung walay kahayag karong dinhi, karong buntaga, maglisod kag saka, maglisod kag kanaw, right? Ma'am. Amen? Amen. Magkapandol-pandol ka paglakaw. Nga naman, ngit-ngit kayo. Imagine mo sa imong kinabuhi kung ngit-ngit imong kinabuhi. Imagine mo sa imong kinabuhi kung walay klaro nga direksyon ang imong kinabuhi. Ang sa may buhaton, parehas lang ka ng picture, magpili ka, ang sa may, good ba ni? Better ba ni? Or best ba ni? Bahala na lang. Nga naman, para sa imo magagad, magkuha na, adiri lang ko napita, adihan lang ko napita, adiri lang ko napita. Mawala niya ang una-una, nga naman, walay klaro nga direksyon tungkol kay wala ang pulong sa Ginoo. But when you have the Word of God in your heart, then there is a clear direction. You would say, God, thank you that your Word is the lamp unto my feet, the light to my path. Ginoo, kung tungod sa akong pagpamati sa iyong pulong, natagaan ko gitsaktong direksyon sa akong kinabuhi. Do you understand what I'm talking about? Amen? Mga isoon, a lot of times we are, we have the tendency to doubt, or probably the tendency to be confused because we don't know what to do. Wala ka kabalo sa angin atong buhaton, but because you have the Word of God, you are very clear. Like for example, sa mga batanon, ibutan na lang nato sa mga batanon karong panahon na. Confused kayo itong batanon, mga batanon nga naman. Manguyab ko, isa akong panguyabon. Kato si Kuan, guwapa to. Kato si Kuan, bright to. Kato si Kuan, buutan to. Kato si Kuan, sexy to. Kato si Kuan, manghihatagon to. Kato si Kuan, manglibre tong snack. Insa ka sa iyong tanan. Asa ka adto. Ha? Well, Lord, para way langis, silang tanan. Sila na lang tanan, way lalis. Hindi man pwede. So you set the standard to the Word of God. What is the set standard in the Word of God? The Bible said, yung napulong sa Ginoo, okay, the Word of God said that you shall not have anything to do with those who are in darkness. You should not be unequally yoked with unbelievers. So now you set your standard. Lord, thank you for your Word. Your Word is my standard. So first and foremost, Ginoo, kung musunod ko relationship, I need to have the right person for me. He or she must be a believer of Christ. Amen. Hello? Amen. Kinahanglan magtutungo siya ni mo, Lord. Kinahanglan na born again ang iyang heart, Lord. Amen. Gwapong ta, hindi man mawaman ng born again. Sayang. Lord, katunda siya kay macho kayo. Hindi man, wala pa mga Christian, Lord. Sayang yan po.
Wala na yung man sa atin, bahalang nili Christian, baka pumitaw. Bahalang nili Christian, okay na Lord. Mabrulagyan na lagi na siya sunod. But you set the standard. You have the Word of God as your guide. As your light. Amen. 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 You want to prosper. Now what is your standard of prosperity? Sabi niyo, karong panahonan, lami, kayo yun, lami, kayo magpalit og ticket sa luto. Kaya ang daugunon karon sa 655? 200 million na kapi. Na may kipagtad sa doktor na Pero mo man ang pamahagi ni Lord, kung prosper ta. Mo na. Tingali, sa uban, okay na Lord, okay na, kung prosper ko na. Pero si Lord, ingon siya, ill-gotten wealth diminish easily. Kanang mga pamaaging ang anak, dali na mahanaw, mawala. Ang problema kung ikaw maapil o kawala sa Ginoo. Ang problema kung hasta ka madalahi ka mawala. Hello? Amen. Tama mo diha? Amen. Hilong na namupan. Kapatid. Era, musunod na maling luto, swertres na ba? Swertres. Diba? Musunod sa swertres, bingo. Musunod sa bingo, sabong. Ang musunod sa sabong, chikitsa. Tongits. Ang musunod sa chikitsa, tong-its. Unggoy. Unggoy. Dalagang mga pamaagi sa tao para madato, pero may pamaagi sa Ginoo and sakto. Amen? We must follow and obey the principle of God. That's why we read the scriptures. The Word of God is the lamp to our feet and the light to our path. Amen? Amen. Hallelujah. Let's give again the Lord a big clap of praise. Amen. I think this will be the last part. I want you to read this next slide, please. God's Word is our weapon of war. Ephesians 6:17 says, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang pangutan na karon na ba kay espada sa espiritu karong buntaga? Amen. Amen. Asa ang espada sa iyong espiritu karong buntaga? Asa? Naa sa imong kamot? O naa sa imong kuhuna-huna o kasing-kasing? Hello? Where is it right now? Is it in your hands? Or is it in your mind and in your heart? Ang problema lang kay ang atong espada magdepende kung unsa kataas ang espada, depende sa kadaghanon nga nisulod sa atong unahon kasing-kasing. Depende sa daghang bersikulo sa atong kasing-kasing. Daghan ka bang memorize na bersikulo sa Biblia? Di ba yung kada adlaw magdahag ang Biblia? Naa ka sa iyong trabuhoan, naa kay Biblia. Wala. Tablet. Naa ka sa iyong eskwelahan, naa kay Biblia. Tablet. Naa ka sa iyong trabahoan, sa iyong negosyo, naa pa kay Biblia. Amen. The question is, did you put it in your heart? Did you memorize it? Remember that when Jesus was tempted by the devil, He used the Word of God to attack the devil. Kasi gisulti sa yawa sa iyahan. Kung tinuod ka ang anak sa Diyos, kining mao nga bato, himo ang tinapay. The devil was questioning the authority of Jesus Christ in his life. The devil is questioning the right of Jesus being the Son of God. Karong panahon na, di makatintalon ba kung di ka anak sa Diyos? Di ka tintalon kung di ka anak sa Diyos. Tintalon ka kay anak ka sa Diyos.
Hello? Amen. Tintalon ka kay anak ka sa Diyos. Amen. Kung dili ka anak sa Diyos, di na ka tintalon. Kaya nga mo, tintalon ka daan. Di na ka ngay tintalon, kaya tintal na ka. Kanang mga dili anak sa Ginoo, di na makatulog kung di makasala. Pero kita, mga anak tas Ginoo, di na makaibutang, di na katulog kung nakasala ta. Amen. Eh kinahanglan mangayot ang pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala. Amen. Pero katong mga dili iyas Ginoo, ay mo kablaga kay tintal na to sa daan. Pero kita kay mga anak ng tas Ginoo. Kita mo'y tintalonon. Lingi ang iyong tubad. Igna siya kanang imong dagway. Tintalonon kay na. Igna, Igna. Tintalonon gani ng matignaw. Labaw pa ka nga gwapa o gwapong dagway. Amen. Amen. Basta anak sa Ginoo, tintalonon ka. But what are you going to use if you don't know how to come against temptation? Alaw-alaw. Naisugal niya. Tungits niya ikaw. Ganahan kay kang tungits. Ganahan kay kang hawi ng barang. Ino ka mo, nagkatul-katul na. Ay, kami kayo, lulat barang. Ampay, ganahan ko ng tungits. Alam-alam niya, wag kay versikulo na memorize mo yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mayroon ka na. It is written, for God so loved the world that He gave His only begotten. Di mo na mong versikulo ba? Wala kay versikulo na memorize. Wala problema kay wag kay versikulo na memorize. Dili ka kay saktong sulti. Amen! Amen. Kung kinahanglan nimo na kay memorize ang bersikulo. Basin baya ang atong espada imbis espada hunting na lang. I speak. Dapat kung saan nila memorize mo ang bersikulo. Ang tigisulti sa John 14:6 Pastor. Sato, I am the way, I am the way. Mura na, I am the way. Sabot ng gamay. Mura topic na lang na ako. Kaya sa bersikulo, I am the way to you. God bless Ay, gawin, wapa matiwas, tupik na lang. Imong yaway sa yawa, tupik. Ha? Tupik yung gamiton. Kinahanglan ng espada yung gamiton. Kinahanglan na kong espada kay away ni, kira ni. Hello? Amen. So put the word of God in your heart. Memorize it. Ganong kinahanglan ta natay mga life group? Ganong kinahanglan ta mag-life group? Ganong kinahanglan ta mag-involve of training sa atong church? Because we want you to have the Word of God in your life. Amen. We want you to become more victorious in your life. That's the reason why. Nga naman, ay yawa, gaatake na itong tanan kay mga anak tas Ginoo. Amen. O kung wala kay life group, why mo train sa imong Kristohanong ginabuhi? Ining abuton niya, mintalon ka. Naagay panagang? Allah. Magkapalagang ka? Muna importante ang pulong sa Ginoo sa atong ginabuhi. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Last but not the least. Look at what God's word. God's word must be our delight. Kinahanglan kalipay nato ang pulong sa Ginoo. Psalms 40 verse 8 says, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Your law is within my heart. Put the word of God in your heart. Amen? Amen. You should memorize verses. Next time, magkita mo sa imong leader. Pagkita niyo sa imong leader, pangutanon ka sa imong leader, kung sa itong versikulo nga akong ipamemorize sa imo. Pag-memorize ang verse. Tanang mga leaders, kinahanglan daghan ang mga versikulo ang atong mga leaders. Amen. Tanang mga ministers, tanang mga workers, kinahanglan daghang bersikulo. Ako ni silang i-require, kada kita namo, kada meeting ani, sugad karong hapon, mag-meeting mi, kinahanglan mo sultik isang bersikulo. Dili sila pwede, wala yung bersikulo na ikasulti. Kinahanglan ma-memorize nila ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. O gusto mo mag-leader?
Amen. Huwag ko mag-ingon nga sulod sa Genesis ang inyong memorize. Na ako na mag-ingon. Genesis, Exodus, Leviticus. Naman sa Deuteronomy. Books na rin. Well, anyway, let's memorize verses. Amen? Kung naamay naghang mahitabo sa atong kinabuhi, hindi sa simbahan, kinahanglan ang mga miyembro sa Crossover City Church, naghang mga bersikulo sa ilang mga kasing-kasing hula-hula. Daghang pulong sa Ginoo sa ilang mga kasing-kasing. Daghang pulong sa Ginoo nga ilang na-memorize. Dili mo mailad sa bisan unsa nga mga tentasyon, dili ta mailad sa mga unsa lang diha nga mga sayop nga mga pagtulunan tungod kay naa kanimo ang pulong sa Ginoo imo na memorize sa imong kasing-kasing. Amen. 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 So mga igsoon, igala, ayaw intaon mo pag tinapulan sa inyong Biblia. Amen. Doon ay uban hangtod karon wa pag Biblia. Maulaw ka sa Ginoo. Ayaw na lang mong kaulaw nako. Maulaw ka sa Ginoo. Kinahanglan anak ka sa Ginoo natin kagaling ang Biblia. Amen. Amen. Hallelujah. Tagal masipag pa. Hallelujah. Let's all stand right now. Hallelujah. Praise